Ika-47 kabanata, ang dalawang senyora. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Tala-salitaan. Alimura, masakit at nakaiinsultong salita. Duelo, labanan, tunggalian. Nakasandig, nakasandal. Patutsyada, walang kabuluhang pagsasalita na nakaiinsulto. Baston, tungkod, pilantod, pilay, tungayaw, masasamang salitang nauusal kapag nagagalit, umingos, umirap, urbanidad, mabuting pag-uugali o asal. Sa sabungan, nakikipaglaban ang lasak na manok ni Kapitan Tiago. Samantala, magkaakbay namang naglalakad ang mag-asawang Don Tiburcio at Doña Victorina upang tingnan ang mga tahanan ng mga Indio. Naiini si Doña Victorina tuwing may nakakasalubong silang hindi bumabati o nagbibigay galang sa kanila. Sinabi niya kay Don Tiburcio na mamalo ng sombrero, ngunit tumanggi ang Don, idinahilan ang kanyang kapansanan. Habang naglalakad, napadaan sila sa bahay ng Alperes. Nagtama ang tingin ni na Doña Consolacion at Doña Victorina, at kapwa matalim ang kanilang mga titig sa isa't isa. Sinulya pa ni Doña Consolacion si Doña Victorina mula ulo hanggang paa, ngumuso at dumura, dahilan upang magalit ang huli. Dahil dito, sinugod ni Doña Victorina si Doña Consolacion. Tinawag niyang labandera ang alperesa, samantalang sinabi naman ni Doña Consolacion na mapagpanggap si Don Tiburcio. Bumaba si Doña Consolacion mula sa bahay, tanga ng latigo ng alperes at nagngangalit sa galit. Subalit bago pa sila magpang-abot, dumating ang alperes. Pumagit na rin si Don Tiburcio upang umawat. Ang kanilang pagtatalo ay nasaksihan ng mga taong bayan. Dumating din ang kura upang pakalmahin sila, ngunit tinawag siyang mapagbanal-banalang Carliston ng alperesa. Dahil sa galit, inutusan ni Doña Victorina si Don Tiburcio na hamunin sa barilan ng alperes, ngunit mahigpit siyang tumanggi. Dahil dito, hinablot muli ng Donya ang pustiso ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang mag-asawang de Espadanya sa bahay ni Kapitan Tiago. Doon, nadatnan nila si Linares na nakikipag-usap kay Maria Clara at sa kanyang mga kaibigan. Kaagad na ibinaling ni Doña Victorina ang kanyang galit kay Linares at inutusan siyang hamunin ang alperes. Pinagbantaan pa niya ang binata na isisiwalat ang kanyang tunay na pagkatao kung hindi siya susunod sa utos. Ngunit ang tanging nasabi ni Linares ay paghingi ng paumanhin. Dumating si Kapitan Tiago sa bahay, lugmok at matamlay dahil natalo ang kanyang lasak. Kaagad namang nagkwento si Doña Victorina tungkol sa nangyari kahit hindi pa nakapagpapahinga ang kapitan. Ipinahayag niya na dapat hamunin ni Linares ang alperes at kung hindi niya ito magagawa, hindi siya karapat-dapat kay Maria Clara. Ayon pa sa Donya, hindi nababagay si Maria Clara sa isang duwag. Nang marinig ito, nagpahatid na si Maria Clara sa kanyang silid. Samantala, kinuha na rin ng mag-asawang de Espadanya ang libu-libong halaga ng bayad para sa panggagamot ni Don Tiburcio kay Maria Clara. Si Linares naman ay lalong nagipit sa sitwasyon, kaya hindi siya matahimik.